Magandang araw mga kaibigan. Matutunghayan po natin ngayon ang ikatlong kabanata ng ating kwentong Mr. Simpatico. Pero bago po ako magpatuloy, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang upload. Something about a feature. You'll find the beauty goes mysterious. Pagpasok pa lang ni Yael sa garahe ng pinagtatrabahuhan niyang talyer, ay sinalubong na siya ni Girlie. Umiimbay ang mga balakang nito habang naglalakad palapit sa kanya. "Good morning, Yael." Malambing na bati nito sa kanya. "Morning, ma'am." Ganting bati niya. Asawa ito ng may-ari ng talyer. "Ma'am ka naman dyan. Sinabi ko ng Girlie na lang ang itawag mo sa akin." Lumabi pa ito na sabihin iyon. Mapulang-mapula ang mga labi nito. Kumapit pa ito sa braso niya pagkatapos. At hindi lang basta kapit ang ginawa nito. Idinikit pa nito ang gilid ng dibdib nito sa braso niya. "Kanina pa kita hinihintay. Muntik na naman akong itirik kahapon ng kotse ko." Hindi na niya ikinagulat ang sinabi nito. Sa loob yata ng 6 na buwan, ay mahigit 10 beses nitong inireklamo ang kotse nito. Alam niyang na nagdadahilan lang ito. Dahil tuwing titingnan naman niya iyon, ay wala naman siyang makitang diferensya niyon. "Titingnan ko na lang kung ano ang diferensya, ma'am." "Ma'am na naman? Nakakainis ka na talaga, Yael." Pero wala namang bakas ng kahit kaunting inis ang boses nito. Bedroom boys pa nga ang dating niyon. Iginiya siya nito papunta sa puting Toyota Corolla nito. Napabilis ang hakbang nito nang makitang tinitingnan na kasamahan niyang si Elmer ang makina ng kotse nito. "Hoy, anong ginagawa mo riyan?" Sita nito kay Elmer. "Tinitingnan ko ang makina mo. Wala naman ako makitang problema," sagot ni Elmer. "Muntik na akong itirik niyan kahapon. Paano mo nasabing walang problema? Umalis ka nga dyan. Si Yael ang gusto kong tumingin niyan. Nakikialam ka." "Dati naman ako ang tumitingin ng kotse mo sagot ni Elmer. "Dati yon. Si Yael na ang gusto kong regular na mag-check sa kotse ko. Siya na ang personal mekaniko rito." Aktong sasagot pa si Elmer, ngunit inunahan na ito ni Girlie. "Bumalik ka na sa trabaho mo. Si Yael na ang titingin sa kotse ko." Tinapunan siya ng masamang tingin ni Elmer bago ito umalis. Alam niyang ever since ay mabigat na ang dugo nito sa kanya. Bagaman wala siyang ka-close sa mga kasamahan niya roon, aware naman siya sa chismis na ito ang dating paborito ni Girlie doon. Mula nang pumasok nga siya roon, ay sa kanya nabaling ang pansin ng babae. At kahit na hindi siya pinapatulan ang tahasang pagpaparamdam sa kanya ni Girlie, alam niyang ayaw ni Elmer sa presensya niya roon. Pero sorry na lang ito, dahil hindi siya apektado ng madalas na pagpaparunggit nito sa kanya. He had stopped caring about what people thought about a long time ago. And definitely, he would not start caring now. "Magtatrabaho na ho ako, ma'am," paalam niya kay Girlie. Para kasi wala itong balak na pakawalan ang braso na. "Sige lang," anito at pinisil pa ang braso niya ng mariin bago iyon pinakawalan. Tiningnan niya ang makina ng kotse nito. Kagaya ng inaasahan niya, ay wala rin siyang makitang diferensya roon. Pinaandar pa niya ang makina para ipakita ritong walang problema ang sasakyan nito. Umandar iyon in one click. Pagkatapos patayin ang makina, ay inabot na nito ang susi. "Maayos naman ang makina ninyo. Tama si Elmer. Wala namang problema," sabi niya. "Ang galing mo talaga, Yael. Basta kapag may napansin akong diferensya, ikaw ang aasahan kong titingin sa makina ko, ha?" Inilayad pa nito ang malulusog na dibdib. Halos lumawa na iyon sa suot nitong tube blouse. Bakit kaya pinapayagan ito ng asawa nito magsuot ng ganun? Tumango na lang siya rito at magalang nang nagpaalam dito. "Yael, tawag ka ni Ma'am Girlie," sabi sa kanya ni Godot. Dama niya ang sabay-sabay na paglingon sa kanya
ng mga kasamahang mekaniko. Magkakasabay silang kumakain sa mahabang mesa sa likuran ng talyer. Kaya alam niyang narinig ng mga kasamahan niya ang sinabi ni Gado. Bakit daw? Patay mali siyang tanong niya. Hindi na rin bago sa kanya ang pag-anyaya ng babae dahil ilang beses na itong ginagawa iyon. Noong unang beses lang niya ito pinagbigyan dahil wala pa siyang ideya sa agenda nito. Pero nang yakapin siya nito nang walang sabi-sabi, ay hindi na siya umulit pa. Mahirap nang masangkot pa siya sa gulo. Baka patitingnan sa iyo ang makina niya, sabat ni Benny. Malisyoso nagtawanan ng mga kasamahan niya. Padabog na tumayo si Elmer. Halatang hindi ito amused sa takbo ng usapan. Lakad na, Yael. Baka mainip si Ma'am Girlie. Babayaan mo siya. Sagot niya na ipinagpatuloy ang pagkain sa baon niya. Naku, Yael. Kaya lalong laway na laway sa iyo si Ma'am eh. Pakipot ka lagi. Nakaka-challenge ka sa pagkababae niya. Nagtawanan na naman ang mga ito. Tahimik na ipinagpatuloy lang niya ang pagkain. Wala siyang balak na pagbigyan ng pag-anyaya ng maamong babae. Hindi siya natatakot na suwayin ito dahil alam niyang hindi siya maaalis sa trabaho dahil lang sa pagtanggi niya sa mga paanyaya nito. Alam niyang maraming mga kliyente nila ang naghahanap ng serbisyo niya. In a way, alam niyang lumakas ang kita ng talyer na iyon dahil sa kanya. Sinisiguro naman kasi niyang mahusay ang patrabaho niya. Iyon ang kalasag niya, kaya malakas ang loob niyang suwayin ang kapritso ng malanding babaeng iyon. Patapos na silang kumain nang dumating si Girlie. Hindi na ito nag-abalang itago ang inis sa mukha nito. Ipinatawag kita kanina. Hindi ba nakarating sa iyo? Tanong nito sa kanya. Sinabi sa akin ni Gado, Ma'am. Magalang pa rin sagot niya. Bakit hindi ka sumunod? Gutom na kasi ako, Ma'am. Inisip kong pagkakain na lang ako pupunta sa opisina ninyo. Nagpabili ako ng pagkain. Gusto ko sanang makasalo ka. Kumain ka na pala. Paano ngayon yan? Ang dami ko pa namang ipinabili. Dalhin nyo na lang dito sa sobra, Ma'am. Sabad ni Mang Henry, ang pinakamatandang mekaniko roon. Tiningnan lang ni Girlie ng masama ang matanda. Pagkatapos, ay muling bumaling sa kanya. Samahan mo na lang akong kumain pagkatapos mo diyan. Magkwentuhan na lang tayo habang kumakain ako. Giit pa rin ito. Ma'am, marami akong tinatrabaho ngayon. Kukunin ko na lang may-aring mamayang hapon yung BIOS. Tumawag na rin yung may-ari ng Starex. Titingnan daw mamaya ang mga naayos ko na. Sumimangot ito. Iniiwasan mo ba ako, Yael? Hindi na nakatiis na tanong nito. Pinigilan niya ang mapapalata. Ang tagal naman itong makahalata. Pero syempre pa, ay hindi naman niya ito pwedeng talampakin. Kahit pa paano naman ay amo pa rin niya ito. At ang pinakahuling bagay na nais niya mangyari ngayon ay ang mawala ng trabaho. Nanatili siyang kalmado. Hindi naman ho sa ganoon, Ma'am. Talaga lang maraming trabaho. Ayaw ni Boss Lucky na masisira kami sa deadline na ibinibigay sa mga customers. Pangalan ng asawa nito ang binanggit niya. Siguro ay nahulasan naman ito dahil hindi na ito nagpilit pa. Padabog na lang itong umalis. Naku, Yael, mag-iingat ka riyan kay Ma'am Girlie. Baka mamaya sa katatanggi mo, mag-isip yan ng paraan para ma-corner ka. Kapag nag-overtime ka mamaya, bantayan mo ang likuran mo. Baka bigla ka na lang sunggaban nun. Tatawa-tawang paalala ni Mang Henry. Matipid na ngiti lang ang sinagot niya rito. Tahimik na niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos niyang kumain ay naghugas lang siya ng mga kamay at binalikan na ang nainiwang trabaho. Iwasan mo si Girlie, Yael. Alam mong umiiwas ako, sagot ni Yael kay Elmer. Ni hindi siya nag-angat ng tingin dito. He need not stress the obvious. Alam mo kasi, sa tingin ko'y nagpapakipot ka lang. Nagpapataas ka lang ng presyo, kaya nagpapahabol ka kay Girlie. Wala akong magagawa kung iyon ang opinion mo. Basta ako, trabaho ang dahilan kung bakit nandito ako, kaya iyon lang gagawin ko. Wala akong balak na haluan ng kalokohan at trabaho ko.
Sinasabi mo bang may kalokohan akong ginagawa? Mataas ang tonong boses nito. Kabago-bago mo rito, mayabang kang umasta. Basta ako, alam ko ang mga tipo mo. Nagpapataas ka lang ng presyo kay girly. Noon lang siya nag-angat ng tingin. Ayaw niya magkipag-away. Ngunit hindi rin niya hahayaan ang kahit na sinong insultuhin siya. Pinalampas na niya ito kanina, pero umulit pa rin ito. Ganun pa man, kailangan niya magtimpi. Humugot na lang siya ng malalim na hininga. Hindi tayo magkaaway, Elmer. Hindi rin ako nakikipagpaligsahan sa iyo o kahit kanino. Trabaho lang ang importante sa akin dito. Kung si Ma'am Girly ang ikinagaganyan mo, siya na lang kausapin mo. Dahil sa akin, wala kang problema. Hindi ganoon ang nakikita ko. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Mayroon ka namang gustong paniwalaan, kaya kahit na anong sabihin ko sa iyo, hindi mo rin pakikinggan. Bigla siyang sinuntok ni Elmer sa kanyang balikat. Pumihit siya paharap dito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mong magpatayan tayo dahil sa babaeng iyon na hindi ko naman gusto? Asik niya rito. Alam mo, Elmer, kung mahal ko ang babaeng pinagkakaganyan mo, malamang na pumatol pa ako sa iyo. Pero wala akong kagusto-gusto sa nililiyag mo, kaya pwede bang tigilan mo na ako? Nakaporma na ito makikipagsuntukan sa kanya. Kung hindi lang siguro masakit ang pagkakasuntok nito sa kanya, matatawa siya sa itsura nito. Parang boxer talaga na makikipaglaban sa ring ang forma nito. May problema ba rito? Sabay silang napalingon kay Boss Lucky, ang may-ari ng talyer. Maliit na lalaki ito na lalong pinaliit ng hukot na likod nito. Manipis na ang buhok nito. Malaki ang tanda nito kay Girly. Sa narinig ang usapan ng mga kasamahan niya, halos doble ng edad nito ang edad ni Girly. Ibinaba ni Elmer ang kamay nito. Wala po, bossing. Nagkukwentuhan lang po kami ni Yael tungkol sa mga naging lalaban ni Pacquiao. Paliwanag nito. Mabuti kung ganoon. Ayoko na nag-aaway rito sa talyer ko. Malas sa negosyo yan, sabi nito. Sinilip nito ang makina at tinitingnan niya. Ano bang lagay niyan? Matatapos mo ba yan sa Biyernes? Minamadali na yan ang may-ari, Yael. Iro-road test ko na to bukas, boss, sagot niya. Mahusay. Mahusay. Hindi talaga ako nagkamali sa pagkuha sa iyo. Anitong tinapik ang balikat niya. Bumaling ito kay Elmer na nakatayo pa rin sa likuran niya. Ikaw, ano pang ginagawa mo rito? May tinatrabaho ka pa ba? Wala na, bossing. Tumatambay lang, sagot nito. Umuwi ka na. Iniistorbo mo pa si Yael sa ginagawa niya. Wala akong pambayad ng overtime pay sa pagtambay mo rito. Uuwi na, bossing. Sige, Yael. Pagbutihin mo yung trabaho mo. Tinapik uli ni Boss Lucky ang balikat niya bago ito tuluyang lumayo na. Lumapit sa kanya si Elmer. Magaling ka talagang sumipsip. Pati si Boss Lucky, elibs na elibs sa'yo. Kung alam lang niya na balak mong asawahin ang asawa niya, pumalatak ito. Umayos ka rito, Yael. Lagi kitang binabantayan. Hindi na niya ito sinagot hanggang sa mainip na siguro ito. Itinuloy na lang niya ang ginagawa. Ayaw na niya makapagbabain pa ang usapang iyon. Sarado na ang utak nito, kaya wala na rin kwenta para magpaliwanag pa siya. And in the first place, wala naman siyang kailangan ipaliwanag dito. Gabi na nakauwi si Yael sa Little Avida. Ilang gabi na siyang nag-o-overtime dahil puro rush ang ibinibigay sa kanyang trabaho sa talyer. Balak niyang bumili na lang ng lutong kanin at ulam dahil pagod na siya para magluto. Malapit na siya sa bahay niya na makasalubong niya si Chame. Panggabi pa rin pala ang shift nito. Nakaputing t-shirt at maong na pantalon nito. Sa kabila ng kasimplihang iyon, lutang ang ganda ni Chame. Ikinagulat niya iyon. Saan ang galing ang appreciation na iyon sa ganda nito? Chame was off limits. Pagdating pa lang niya noon sa Little Avida, halata na niya iyon. Alam niya may namamagitan dito at kay Khalil. It was not official yet, but he knew it would just be a matter of time.
as if it mattered to him. Nagtama ang mga mata nila ni Chame. Nadama niya ang tensyon sa pagitan nila. Laging ganoon ang pakiramdam niya tuwing makikita niya ito. Isang bagay iyon na hindi niya maipaliwanag. He was not attracted to her, or was he? Malakas na ipinilik niya ang kanyang ulo. He was hoping it would clear his mind. Imposibleng tumubo ang atrasyon iyon para kay Chame dahil nakita niya ito ngayon. Bahagyang kumunot ang noo niya na makitang bukas na ang ilaw sa bahay niya. Pero hindi siya kinabahan. Alam niyang walang magnanakaw sa Little Avida. Itinulak niya ang pinto. Nakita niya si Khalil na nakaupo sa mahabang bangko. Isang tingin pa lang niya sa mukha nito, alam na niya may problema ito. Pero hindi na ito tatanungin. Hindi rin naman kasi siya sigurado kung sasagutin siya nito kapag nag-usisa siya. Maybe it was one thing he liked about Khalil. Hindi ito matanong na tao. Tahimik din ito pagdating sa mga impormasyong may kinalaman sa personal na buhay nito. Kaya nga siguro agad niyang nakasundo ito nung napadpad siya sa Little Avida. Komportable siya rito dahil hindi ito mausisa. Ito rin ang nagsabi sa kanya na ibinebenta ng may-ari ang bahay na tinitirhan niya. Kinuha niya ang bahay at doon na nanirahan mula noon. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Umiling ito. Isinali niya ang biniling pagkain sa pinggan. Kumuha na rin siya ng 2 plato at ng mga kubyertos. Tahimik na pinagsaluhan nila ang dala nilang pagkain. Bala ko na mag-resign sa trabaho. Maya-maya ay anunsyo nito. Nagpapaalam ka ba sa akin? Tanong niya. Umiling ito. Sinasabi ko lang. Pero pwede mo akong pigilan kung sa palagay mo mali ang gagawin ko. Tinignan niya ito. He looked pissed off. Hindi kita pipigilan. Hindi mo ba sasabihin sa akin gago ako para balakin kong mag-resign? Na mahihirapan ako makahanap na mapapasukan ng pagre-regular sa akin? Sunod-sunod na tanong nito. Regular na ito sa Car Motors. Tagapinta ng mga bagong kotse ang trabaho nito roon. Umiling siya. Bahala ka kung ano ang gusto mong gawin. Ayoko magbigay ng opinyon dahil ayokong sisihin mo ako kapag pumalpa ka sa desisyon mo. At ayaw kong dalhin ang guilt dahil sa maling ipapayo ko sa iyo. He learned that lesson the hard way. Hindi ako nagkamali sa paglapit sa iyo. Pagkakain natin, bibili ako ng beer, sabi nito. Tumango siya. Tahimik na ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Ano kaya ang mararamdaman ni Yael kung maglalahad ng tunay na nararamdaman si Khalil sa kanya para kay Chame? Abangan po natin sa susunod na kabanata ng kwentong Mr. Simpatico. Maraming salamat.